At sa halip na sa Zamboanga, pinag-aaralan ng Department of Justice na sa Metro Manila ang gagawing paglilitis sa terror financing facilitator dahil isa itong high-profile detainee na mangangailangan ng mahigpit na seguridad. Kumpiyansa naman ang mga autoridad na makatutulong ang pagkakaaresto dito para matanggal na ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force. Si Moira Encina sa balita. Ikinokonsidera ng Department of Justice o DOJ na ilipat sa korte sa Metro Manila mula sa Zamboanga ang pagliliti sa kaso laban sa nadakip na terrorism financing facilitator na si Myrna Mabanza. Aminado ang DOJ panel prosecutors na maaaring di sapat ang mga pasilidad sa Zamboanga para mabantayan si Mabanza. Sinabi ni Senior Assistant State Prosecutor Rosendel Rex Gingoyon na kung sa NCR dadalhin sa Mabanza ay masisiguro na magiging mahigpit ang pagbabantay sa akusado, partikular sa piitan sa Taguig City. As to the security concerns of Myrna Mabanza, we are currently conducting an evaluation if it would be better to maintain the trial in Zamboanga or to transfer it in Manila, considering that Myrna Mabanza is a high-profile person. The facilities in Zamboanga might not be able to be enough to contain her, considering that she has numerous relatives in the Sambasulta area. May mga hukuman din anya sa Quezon City at Taguig City na nakatalaga para humawak ng mga kaso ng anti-terrorism. Ayon pa sa piskal, kasama sa mga ikinokonsidera ay ang mga gastusin sa transportasyon ng mga piskal at mga testigo papuntang Zamboanga kung doon ang paglilitis. And we do have the RTC courts in Manila, in Quezon City, ATA court in Quezon City, and ATA court, Anti-Terrorism Act Court in Taguig that are equipped to handle her case, so be the best option. But what we can assure is that the AMLC, the DOJ, and the NICA are fully prepared to handle the case, whether it is in Zamboanga RTC or in Manila RTC. Ngayong naaresto na anya ang akusado ay ang susunod na hakbang ay ang arraignment o pagbasa ito ng sakdal. Niliwanag naman ng DOJ na naging mapayapa at maayos ang pag-aresto kay Mabanza, nakasama ang dalawang anak nang ito ay hulihin sa Sulu. Nasa pansamantalang kustodiya ng PNP-CIDG Zamboanga si Mabanza at ang mga anak nito. We are taking care of her health. She will be subjected to medical examinations to ensure that she is in good health. So at the moment, she's in high spirits. I think she was relaxed. So it was the results of the ongoing negotiations for her peaceful surrender. Paliwanag ng DOJ, may provision sa ilalim ng anti-terror law para proteksyonan ang karapatan ng mga akusado, lalo na kung babae at may mga anak ito. During the process ng arrest ni Myrna Mabanza, in-ensure talaga ng grupo na ma-consider ito. No? At may kita naman natin sa mga litrato na kasama ni Ms. Mabanza yung kanyang dalawang anak doon at naaalagaan naman sila. Samantala, tiwala ang DOJ at Anti-Money Laundering Council na makatutulong ang pagkakaaresto kay Mabanza para maalis na ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force. Napakamahalaga matanggal tayo sa gray list para sa mga OFWs natin na nagre-remit dito, no, among other things. Tinatayang umaabot sa $107,000 ang naipadala kay Mabanza mula sa mga dayuhang supporters ng mga terror organizations, pero ito ay maaring mas mataas pa. Inilipat naman ang mga nasabing pondo ni Mabanza sa pamamagitan ng money remittances sa Abu Sayyaf Group at iba pang terror group sa Pilipinas na nagamit sa pagbili ng mga armas, tagasanay ng mga terorista at iba pang terror activities. Sa usaping terrorist financing, hindi naman talaga ganun ka material yung amount. The mere fact na may amount na nagamit to finance terrorism, labag na yun sa batas. Moira Encina para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, ay i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.